at yung mga buhay pang dating Pangulo. Kasama na si President Duterte, si President GMA, si President Era. Magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila, no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. So tingin naman natin meron namang punto itong si Senator Gringo Honasan. Posible. Pwede nilang mapag-usapan yung mga issue ngayon sa ating bansa, yung mga patutsadahan, yung mga tawagan ng bangag, tawagan ng kung ano-ano, di ba? Pwede pag-usapan yun eh. Pwede naman yung sinasabi na yan itong si Senator Gringo Honasan. Kaso ang problema lang, wala ho kasi sa katinuan itong si Marcos Jr. eh. 'Di ba? Ang ganda ng usapan, ang ganda ng plano ng unity team, continuity at kung ano-ano pa ang sinabi nila noong panahon ng kampanya, pero wala ho silang tinupad ni isa doon sa mga sinabi nila. Huwag na yung 20 pesos na bigas, huwag na yung 6 million na pabahay. 1 milyon na pabahay kada taon. Hindi na ho yun. Yung continuity na lang. Yung mga ginawa ni Tatay Digong, ipagpatuloy na lang. Yung mga bago nilang proyekto, isang tabi na natin yan. Yun na lang ipinangako nila kasi yung gumagana na yung sistema. Kumbaga, mga kriminal takot na kahit papaano yung droga na nabawasan, korupsyon nabawasan. Itutuloy na lang ho yung naumpisa ni Tatay Digong. Hindi pa ho nagawa ni Marcos Jr. Paano pa ho kaya kung mag-uusap-usap ng mga to tapos meron silang napag-usapang ganito? Yun nga saksi na ang buong Pilipinas, hindi na ho yung mga presidente. Hindi na ho yung mungkahin nitong si Senator Greg na silang lahat mag-uusap-usap sa isang kwarto. Yun, sila lang nakakarinig sa mga sinasabi nila. Etong si Marcos Jr., buong sambayan ng Pilipino, lahat ng ating mga kababayan nasaksihan, narinig, nakita, yung kanilang mga ipinangako noong nagdaang eleksyon. No? Pero wala hong natupad ni isa doon sa mga sinabi nitong si Marcos Jr. Narinig ho natin yung mga sinabi niya. Sambayan ng Pilipino ang saksi. Paano pa kung ilang tao, 4 na tao lang nakakarinig sa kanya? Sa buong sambayan ng Pilipino nga, sa milyon-milyong Pilipino, hindi niya ho tinupad ang kanyang mga pinangako. Doon pa sa 4 na individual nakaharap niya sa isang kwarto. Wala hong mangyayari dito kay Marcos Jr. Naniniwala ho tayo kahit ano pang pag-usapan, kahit ano pang sabihin nitong mama na to, wala ho tayong mapapaniwalaan. Nagpasan tayo rin sa sisihan. Yeah, correct. Ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan, ng sambayan ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So, balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, e-signature, dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma ka para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema ng unang hakbang dapat ay magtulungan tayo, pag-isipan nilang mabuti para humupa yung sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Napakaganda ho ng mungkahi na yun nitong si Senator Greg Honasan. Yun, pwede yun. Pero yung pag-uusap-usap, wala naman nung matinong sasabihin niya si Marcos Jr. At karamihan sa kanyang mga sasabihin, sa mga kausap niya, wala naman ho siyang tuto pa rin dahil nga sinungaling yung mama na yan. Dito kay Aling Claire. Ito kay Binibining Maharlika. Claire din ho pangalan nito. Akala siguro ng administrasyon sila lang ang merong Claire. Meron din ho tayong Claire. Itong si Claire Contreras. Kung meron silang Claire Castro, meron ho tayong Claire Contreras. Ate Claire! Banatan mo na. Itong, itong bangag administration sa pamamagitan ng kanilang vlogger na itinalaga nila na ang tanga talaga, di ba? Abogagang walang alam. Okay? Puro lamang emosyon. Hindi ganyan ang laban sa buhay. Hindi puro emosyon or kasinungalingan. Dahil ang Presidential Communication Office, yan ay extension ng bangag na presidente na magsasabi kung ano ang mabuti at ginagawa ng kanilang pamunuang bangag. Pero nagre-reflect nga na talagang bangag sila the way sila magsasagot-sagot. Diba? Katulad nitong si Castro. Nung tinanong siya ng mga media
na anong masasabi mo patungkol sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na road to perdition na nga ang Pilipinas. Ang sabi naman ng dugyot vlogger, tawagan na natin siya ng dugyot vlogger, okay? So niya, baka hindi siya nanonood. Hindi daw nanonood si Vice President Sara ng press briefing nila, kaya daw hindi alam ni Inday Sara yung kanilang ginagawa na magaganda sa Pilipinas. At ang sinasabi nito nung dugyot vlogger, turn to undersecretary, okay, na mas kung maging president, maging ang leader daw ay katulad ni Inday Sara, mas parang lulubog daw yung ating bayan natin. Ang tanong ko nga, mga kababayan, kayo yan, ano ba ang ginagawa ng Bangag administration? Paangat ba ang kabuhayan ng sambayan ng Pilipino dito sa administrasyon na to? Tama naman kung sinasabi nitong si Claire Castro na kung si VP Sara ang magiging presidente, palubog ang Pilipinas. Ito ba, paangat ho ba tayo? Korupsyon, walang direksyon, ang tawag dito, bangayan sa politika. Wala ho talagang nangyayari sa Pilipinas. Kumbaga ngayong mga panahon na to, nandoon ho tayo sa estado na kung saan walang galawan. Wala sa pagdating sa ekonomiya, pagdating sa infrastruktura. Wala ho talagang galawan, ika nga. Status quo. Pambira talaga itong si Claire Castro. Review natin. Nasabi ni dugyot vlogger, yung Malacanang, dugyot na abogagang vlogger, na parang alam mo tumutula lagi, na parang keso din, tumutula-tula, na ano tayo, no, mga kababayan, eto yung ganito, yung mga, hindi siya sincere, hindi siya coming from the heart and coming from normal na tao pag sumagot. Okay? Kaya wag nyo na ikumpara sa akin yan. Malayo yan. Kakain muna siya ng maraming pulburon. Magkapangalan lang sila. Pero hindi ho sila magkatulad. Itong si Binibining Maharlika, mas kumbaga mas matalas ho yan pagka bumalagbag. Okay? Dahil wala yung paninindigan para sa Pilipino. Ini-echo niya lang yung kabangagan ng kanyang amo. Now, here we go. Ano ang nakikita ninyo na mga proyekto ng Bangag para masabi na tayo ay hindi papunta sa kadiliman, sa kahirapan, or sa karimlan? Kasi yun ang ibig sabihin. Imagine nyo, for the last, ito na lang taon na ito, from January, February, March na tayo ngayon. Ang laman ng kanilang press briefing ay Pangulong Duterte, Inday Sara, and vloggers. Yan ang kanilang achievements ng gobyernong ito. Ang gipitin tayong lahat. Ulitin ko, noong panahon ni Pangulong Duterte, deadma ang mga vloggers, mga dilawan, pulahan, o kung ano paman. Hindi yan nagkakaroon ng puwang everyday sa mga press briefing, and Spokes Harry Roque can attest to that, na hindi yan vision or mission or intention or goal ng gobyerno ni Pangulong Duterte na pagpapapatulan itong mga vloggers. Alright? Kasi ang inatupag ng Pangulong Duterte kung paano niya paano magkaroon ng peaceful living ang mga Pilipino. Through that war on D. Kung paano gustong tuliin ni PRRD ang mga tax evader katulad ni Lucio Tan, Mylong, Dunkin Donuts, kung ano pa, para ibalik ang pera sa mamamayang Pilipino. Tuloy natin. Yan ang pinagkabalahan ni Duterte. Kung paano bigyan ng karangyaan na buhay o magandang kalinga ang ating mga men and women in uniform na yung karamihan ay ayaw pa mag-speak up para marinig ang kanilang boses. Ngayon, mga kababayan, okay? Ano ang gagawin? Ano ang mga ginagawa nitong itong Malacanang? Apektado sila. Apektado dahil ang sinasabi ng Bangag na administrasyon na inuuna daw ni Inday ang mag-travel.
dito sa Netherlands. Ang tanong ko sa mga bangag Grabe na naman. ito, pumunta ba si Inday dito, si VP Sara, para mag-travel siya, like, business trip or luxury trip? Parang tanga sila no? Parang tanga. Tinanggalan ng budget, ay tinapyasan ng budget ang OVP. Ngayon, pinakulong si Tatay Digong sa The Hague, sa Netherlands. Ngayon, siyempre, anak niya yan, Vice President, pupuntahan niya. Siya lang sa pamilya ang merong Schengen visa ata kung tawagin yun, di ba? Siya lang sa pamilya, siya lang sa mga anak ni Tatay Digong ang merong ganong klaseng visa. Kaya siya ang pinakaunang rumisponde diyan sa pagdukot na yan kay Tatay Digong at pagpapadala dyan sa Netherlands. Ngayon, ginagawa nilang issue. Bakit? Hindi nyo na ba talaga masagot yung mga wala na mo ba kayong pangtakip ng butas? Swerte nga kayo, di ba? Yung issue ng BICAM report, yung issue ng PhilHealth. Anong nangyari? Natabunan dyan sa pagkidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi yan makakalimutan ng ating mga kababayan. Nakafocus muna kami kay Tatay Digong dahil bukas birthday niya, di ba? Kaya pagkatapos ng birthday ni Tatay Digong, balik balagbagan blues na naman tayo. Pag-usapan naman natin yung kulang-kulang na BICAM report at yung ang tawag dito, yung PhilHealth issue. Yan, yung pinapabalik na pera na Supreme Court sa PhilHealth. Dapat ibalik yun ng administrasyon nito si Bangag. Nakalimutan mo ba, Dugyot, vlogger ng Malacanang, turned undersecretary, ng amo mo na nag-umikot-ikot sa buong mundo at bit-bit pa ang mga polboronic niyang mga kajaming na sinabi na nakakuha siya ng mga pledges from all over the world kung saan man siya pumunta. Na hanggang ngayon, hindi pa na ipapaliwanag, okay? Hindi pa na ipapaliwanag kung nasaan na yung mga, kung magkano ang nagastos doon sa pag-ikot-ikot ni Bangag sa iba't ibang banig ng mundo, doon sa mga pledges na sinasabi na nawala namang pledges dahil wala pong gustong magtiwala. Kung meron man kakarampot na ibang lahi na mag-invest sa Pilipinas dahil nagbalikan na ang extortion. Hindi nga, ngayon nga mga panahon na to, tingnan nyo na lang ho ang nangyayari sa ating bansa. Sa tingin nyo ba merong banyagang mamumuhunan na nasa matinong kaisipan na maglalagak ng investment sa Pilipinas gayong ganito ang nangyayari? Hindi ho natin malaman kung bukas meron na bang mangyayaring malaking kaguluhan, gagalaw na ba yung mga iba't ibang organisasyon, di ba? Hindi ho natin alam eh. Sino ang magi-invest dito sa bansa na to kung ang political natin situation hindi ho stable, ika nga. Napakaraming uncertainty. Pwedeng bukas maging presidente si VP. Hindi natin alam eh. 'Di ba? Hindi ho natin alam. Pwedeng bukas maging vice president si Tamba. Marami ho kasing pwedeng mangyari sa mga susunod na araw, kaya abang-abang lang ho tayo mga kababayan. Galing sa gobyerno ni Bangag. Extortion sa airport, extortion sa mga business na, bago magsimula ang mga foreigners or mga investors, ay kumukubra na ang mga tiwaling kaalyado ni Bangag. Right? Bangagtus Benedictus. Ren John, what do you think about the newly imposed online voting for OFWs in the upcoming national election? I'm anxious that it might be vulnerable to hacking. We talk about that already, palangga actually, with Attorney Glenn Chong. Intention nila yan. Pwede nilang ngang dayain, intention nila yan para dayain ang halalan. But, we'll talk about that later. Maybe I will invite Attorney Glenn Chong para ma-update natin yung ganyang, kasi, napag-usapan na namin even nung mga nakaraan ilang beses. But this time, let's talk about that later with our guest. Okay, sabi ni Shelly, Miss Maharlika, watching from New York po. Wow, thanks for supporting Tatay Digong, praying for his health and justice to bring back home sa Pinas. Salamat rin po, and I'm praying rin for safety sa lahat ng nagta-travel dyan sa The Hague. Godspeed. Thank you, Shelly CMM. Si Ka Escuela, thank you so much. Ayan ang comment. Thank you so much for all your help. Really need your help at this difficult time. So, I appreciate it so much sa lahat po ng mga palangga ko na nagpapaabot ng help. Thank you very much. Okay. Now, ngayon, mga kababayan,
So, yan, balik tayo dun sa travel. Si Inday Sara, hindi siya nag-travel dito para magpakyut katulad ni Bangag. Nag-travel siya dito para hindi lang protektahan ang Pangulo Duterte na tatay niya, kundi protektahan ang karapatan ng mamamayang Pilipino dahil sa pagkidnap ni Bangag kay Pangulong Duterte. Ipinagkaanulo ang Pangulong Duterte gamit ang iligal na pang-aabuso sa kapangyarihan ng batas o kapangyarihan niya para mag-ready ng private plane para isakay o ikidnap ang Pangulong Duterte, pakipag-alyansa niya kay Torres sa mga tiwali. Hindi lang ito usapin patungkol kay Pangulong Duterte, ito ay pagpapakita, kaya nandito si Inday Sara, to protect all of us, na dapat hindi na ito maulit ang pangkikidnap sa kahit kanino mang Pilipino. Diba? So yun. Ngayon, itong mga bangag dyan sa Malacanang, apektado na talaga ang mga walang hiya dahil ang ating mga OFW, by the way, gawin natin itong zero remittance fee sa darating na March 28 sa birthday. Simulan natin sa birthday ng Pangulo hanggang April 4. Kung pwede nga lang, di ba, isang buwan, okay, o buong taon. Kaso lang, yung mga kapamilya nyo doon, dapat silang bigyan ng bagyan ng ayuda ng gobyernong Bangag para hindi na sila umasa sa inyo. Which is yan naman talaga ang dilema nating mga Pilipino. Kaya tayo nagpapadala ng pera sa Pilipinas dahil ang ibang mga kamag-anak natin walang ganong opportunity na makapaghanap buhay dahil nga instead na yung pera ng gobyerno ay ilaan para sa mga development projects or mga livelihood programs, ay hindi nila nilalaan, kundi ninanakaw nila at kumukuha sila ng kaperangkot na pang-ayuda para bilhin ang boto ninyo. Okay? So, back to zero remittance, gusto ko lang magbigay ng reaction dito, okay, sa mga bangag. Nakakatawa talaga sila. Unahin natin si Enrile. Okay? Hindi pa ba kukunin ng lupa yan? Ang haba ng ng ini-enjoy niyang buhay at the expense of Filipino people. Ngayon, I believe ito, ang sabi ng Julul na ito. Ang sabi ng Julul, okay, tungkol sa, ang sabi niya, yan really patungkol sa zero remittance. Ayan na ho, Karapatan po ito ng OFW at mga katulad ko na nagbibigay ng tulong. Alam niyo naman yan, random people ay nagbibigay tayo pa konti-konti. Karapatan namin kung magpapadala ba kami o hindi. Wala namang batas na nagsabi na dapat araw-araw, every other day, every week o every month, magpadala ka ng pera. As OFW, kunyari ako, pwede ko namang ipunin ang pera ko at bibit-bitin ko na lang pag-uwi ko. But dito ngayon sa babasahin ko sa sinabi ni Enrile, sabi niya, this is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country should think many, many times about the adverse consequences of the advice to our OFWs. Wala pong nag-advise sa amin na politiko. Kahit ako noon dati nanawagan na rin ako ng ganito, di ba? Walang nag-advise. Kusa namin yung collective, kung ang bangag na gobyerno ay may collective effort para kidnapin ang Pangulong Duterte, kaming Filipinos abroad ay meron din kaming collective effort para, di ba, ipakita ang aming protesta sa pamamagitan ng pag-hold muna ng aming mga remittances. Okay? Basahin natin ang sinabi ni Enrile. May panakot kasi. Sabi niya, as I said before, for every action there is always a possible counter-action. Sanay talaga silang manakot. Karapatan natin yan. Pwersahan ba ang pagpapadala ng pera sa ating mga palangga sa Pilipinas? Hindi po yan pwersahan. Diba? Ang iba dyan siguro, iniipon nyo ang inyong mga pera, nagpapadala kayo quarterly, every 6 months or whatever. It's your choice.
Imagine nyo mga kababayan, pati yung ating kalayaan kung kailan o kailan natin i-hold ang ating pagpapadala ay pinanghihimasukan ng Grabe. mga bangag. Now, Mm. ang sabi niya, na enrilling, ano yun? Hindi pa nakukuha ng lupa. Alright, sabi niya, okay. Ang sabi ng Julul, nasa na yun? Okay, sabi niya, as I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such advice is followed by some OFWs, what will happen should Congress, for instance, retaliates and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nakita ninyo? But the targeting OFW, maliwanag pa sa sikat ng araw na tinatakot na po ang mga Pati OFW OFW na tinatakot na ngayon. kapag Correct. sumunod sa panawagan na huwag munang magpadala from March 28 to April 4 ay gagawa ng hakbang ang Kongreso para para bawiin yung mga tax o isuspendihin ang mga tax privileges ng OFW na susunod daw sa advice. Anyway, hindi porket ang isang OFW na hindi nagpadala noong March 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, ang ibig sabihin niya ay sumunod sila sa ating panawagan. Yung iba nga, hindi naman tayo kilala. Diba? Kung lahat, imagine niyo, tatargetin nila lahat ng listahan ng mga OFW sa POAA, kung saan man yung kanilang, yung mga list ng OFW na hindi nagpadala from March 28 to April 4, ay magre-retaliate sila gamit ang kapangyarihan ng Kongreso para bawiin yung isuspendihin ang mga pribilehiyo ng OFW retaliation or ganti nila dahil tayo ay nagpuprotesta na wag muna magpadala para ipakita sa gobyerno ni Bangag na marami talagang sumusuporta sa panawagang ito to what? To show support na hindi tama ang ginagawa ng Bangag na administrasyon sa pangidnap kay Pangulong Duterte para ialay ang ulo ni PRRD sa banyaga. Ito yung ating panawagan. Hindi para tumbahin ang ekonomiya ng Pilipinas dahil ang tumutumba sa ekonomiya ng Pilipinas ay ang mismong Bangag dahil sa pagnanakaw nila, sa involvement nila sa smuggling, involvement nila sa kidnapping, at involvement nila sa lahat ng anomalya o pagnanakaw nila. So there's no way na ang OFW, you, na ang dahilan para i-destabilisa or itumba ang ekonomiya ng Pilipinas. Wala kaming kakayahan nun. Ang may kakayahan at patuloy na ginagawa ang buwaka ng inang Marcos Jr., si Lisa Tanas, silang dalawang partner sa kidnapping kay Pangulong Duterte at kay Sheena, kay Distressed Mother, sa pakikipagsabuatan ni Teddy Boy Locsin Jr., ng kanyang asawang si Marie Louie Barcelon, ang DFA, ang ISAF, at kung sino-sino pa. Ganito po sila mag-retaliate sa inyo o gumanti, mga OFW kung minamahal. Kasi yung mga Filipino na naka-base na talaga dito sa London, na they are citizen na dito sa mga lugar kung nasaan man sila, ay hindi yan maapektuhan. Pero ang target kayo, OFW, ganito gagantihan kayo at tatanggalin yung mga pribilehiyo na ibinigay ng gobyerno at more on panahon ni Pangulong Duterte ang talagang binigyan kayo ng matamang trato. Now, balikan natin sinabi ng Julul, okay? Alright. Ang sabi pa niya, kapag daw, kung sino man daw ang sumunod sa panawagan na ito, ay pwede nga tayong balikan o, mag-retaliate itong kongreso na ito, mga kongreso. Sabi pa niya, really, the OFWs are income tax free on their earnings abroad.
Is it true? Income tax free ba talaga kayo dyan? They do not pay travel taxes. Hindi ba talaga kayo nagbabayad ng travel taxes? Pero alam ko nung Pangulong Duterte, talagang tinanggal yan. Hindi pa ba, sa panahon ni, ni Bangag, sinisingil pa ba kayo o talagang free kayo? Gusto ko lang makita yung mga comment ninyo dyan. Sabi pa niya, in addition, they have to have passports to be able to work as OFWs. So, panakot ito, ano kakansilin nyo? Lahat ng passport ng OFW na hindi magpapadala sa March 28 up to April 4. Sabi pa niya, Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFWs to study carefully that advice to them before they get burned by it. Anong sabi nito? May travel tax po ako. O, tignan mo. So, fake news to. Nagbabayad kayo ng travel tax. Pero ang alam ko, di ba, nung panahon ni PRRD, kung tama yung ng recollection ko, ay hindi na kayo pinagbabayad ng taxes. Ang sabi ni Tita Kay, free po basta may OEC. Ang sabi naman ni Fashionista, nagbabayad po kami ng tax dito sa Thailand. So, part of statement ni Tanda, ng traidor na si Enrile, ay fake news. Naku. Alright? But anyway, okay, going back dun sa issue na yan, ganito sila. Ganito po kademonyo ang gobyerno ni Marcos Jr. Magkakasabot sila na kayo pag hindi kayo nagpadala from March 28 to April 4 ay posibleng magre-retaliate ang Kongreso. So ang inyong gobyerno, hindi sila nagtatrabaho, wala sila dyan para bigyan kayo ng kaalwanan. The moment na mag-protest kayo dahil yung hinaing ninyo na hindi tama ang ginagawa ng bangag, magre-retaliate sila. And this is very a dictador. Okay? Saka ang dating parang talagang kasi nung panahon ni Tatay Digong napansin natin, gusto niya na talagang makauwi na yung ating mga kababayang mga OFW. Hindi po magkaroon ng maraming oportunidad sa Pilipinas. Pero dito sa administrasyon na to, parang wala ho silang pakialam. Yung dating parang, yan, habang buhay na kayo dyan sa ibang bansa. Kailangan kayo ng sambayanan. Magtrabaho kayo dyan sa ibang bansa. Walang oportunidad sa Pilipinas. Dyan lang kayo. Parang ganun ho datingan no? A diktadorya po talaga ito, okay? So yan mga kababayan. Alright. Lola, thank you so much. Lola, thank you very much. Advance ito. Sabi ni Karen, Whitmore, thank you palaga. Advance happy 80th birthday Tatay. Please take good care of yourself. Anything will be alright. Si Palangga. Maisog Vancouver. Sandra, thank you. God, please remind them about the special book sale of Kingmaker of Attorney Vic Rodriguez this March 29, Saturday 4 to 8 p.m. The Justice for PRRD rally and birthday celebration is a gathering of DDS supporters show our love, solidarity, and support. Ayan sa mga palangga ko sa Vancouver. Andyan si Palangga Sandra na in charge sa book ni Attorney Vic. Thank you, Ga. Okay. Tinkerbell, thank you very much. Okay, thank you so much. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi dito ni Tandang Enrile na, okay, ito ay pananakot. Sanay talaga silang manakot. Dahil ako, tinatakot nila lahat, si Sas, ako, ang mga vloggers, tinatakot nila. So, ganun pa man, kitang-kita nyo na kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ni Bangag. Natatakot sila dito sa zero remittance na ito, mga kababayan, okay? Kasi, ma-feel nila ang impact na ganun kadami ang naninindigan laban sa illegal nilang kidnapping kay Pangulong Duterte. Kasi maaapektuhan talaga to even mga bangko, 'di ba? Ma-feel nila ito dahil during those days kapag talagang nag-zero remittance, ma-feel ng mga bangko. Kasi nakikita nila yung in and out ng yung pagpasok ng pera ng mga OFW, ng mga dollar earner or mga Filipino abroad. 'Di ba? So ito yung ayaw makita ng gobyernong Bangag kasi ito ay magiging palatandaan o magiging patunay na talagang sukang-suka sa kanya ang gobyerno, sukang-suka sa kanya ang mga OFW o ang mga Pilipino dahil sa ginagawa niya. Although
maapektuhan ang mga pamilya? I don't think so. Di kung 1 week lang ang pangapanawagan, edi magdildil muna tayo ng asin. Kasi ako dito sa Netherlands, nagdidildil din ako ng not really asin, pero kumbaga matuto muna tayong mamaluktot. Kumbaga equivalent ito sa ibang nagfa-fast, diba? Nagfa-fasting sila. Okay? Nagfa-fasting sila, 'di ba? To show their protest, 'di ba? Na hindi sila sang-ayon. Okay? No offense dito sa mga sinasabi kong tanda, si Enrile lang exempted lang siya kasi inuugat na 'yan, 'di ba? Tinutubuan na ng ugat, ayaw pang gumawa ng tama para sa taong bayan. Kumbaga magugurgur Kay Enrile ho, nakakalungkot mang